Nasita at natikitan ang nasa 20 pampasaherong bus sa Quezon City kaninang umaga. Ang mga nahuli mga bus na may problema pagdating sa kaligtasan pero bumibiyahe pa rin. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlang. Expired o walang fire extinguisher, di gumaganang mga ilaw, basag na salamin at pudpud na gulong. Yan ang mga karaniwang violation ng mga pampasaherong bus na nahuli ng tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation sa Quezon City ngayong umaga. Hindi bababa sa 20 bus ang nasita at natikita ng SAIC as of 6 a.m. Ang ilan sa kanila, posibleng maisyuhan ng show cause order ang mga operator para magpaliwanag kung bakit lumabag sa regulatory standards ang mga bus nila. So kailangan nating masiguro na ang ating mga kababayan ay nagkakaroon ba ng ligtas na paglalakbay sa tuwing sila ay sasakay sa ating mga pampublikong bus. Kung meron po tayong makitang paglabag, ito naman po ay ating titikitan kaagad. Or kung hindi man po matikitan, ay papashow cause po natin sa LTO at sa LTFRB yung mismong operator. Ang isa sa mga nasitang bus, humigit kumulang 1 taon na raw hindi gumagana ang handbrake ayon mismo sa driver nito. Ubus na ang laman ng fire extinguisher at walang early warning device. Delikado naman po ma'am, basta ito lang po ang wag lang pabayaan yung maubusan ng hangin yung compressor. Kasi kung mawalan po ng hangin po kami, titigil naman po kami pag hindi na kaya talaga ng bus. Magiging regular at mas maghihigpit na raw ang mga roadworthiness check ng SAIC sa mga pampasaherong bus. Dahil marami na po nagaganap ng mga aksidente ngayon sa ating mga lansangan, kaya inaagapan na po natin ito. Bago po natin pabiyahihin yung ating mga driver at konduktor, ay siguraduhin naman po natin na nasa maayos na kondisyon yung mga papeles at yung mismong sasakyan na kanila pong gagamitin sa kanilang pagbiyahe. Ang ilang bus driver at konduktor, naiintindihan naman daw na kailangan ang ganitong pagsusuri para mapanatiling ligtas ang kalsada. Mga iba yung bumabiyahe, walang mga signal light, yun. Tapos marami pong ibang wala. Kaya tama lang po ito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista. Dagdag bawas ho ang posibleng galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtayaho kasi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa kanilang 4-day trading, may nakikitang pagtaas na 40 hanggang 70 centavos sa kada litro ng gasolina. Posible naman ang bawas presyo na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos sa kada litro ng diesel. Nakikita ring bababa ng 85 centavos hanggang 1 peso kada litro ang presyo ng kerosene. Isa po sa mga posibleng nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo ay ang panawagan ni US President Donald Trump para sa mas mababang presyo at mataas na produksyon sa Amerika at iba pang bansa. Sinuspindi muna ng Sugar Regulatory Administration ang pagpapatupad ng Sugar Order No. 6 o ang guidelines kaugnay sa pag-aangkat ng asukal at iba pang sweetener o pampatamis. Ayon kay SRA Administrator Pablo Ascona, nangangamba ang ilang grupo at stakeholder na tatagal at magmamahal ang pagproseso ng import clearance. Pati po ang posibleng pagtaas ng presyo ng asukal at iba pang sugar alternatives na makakaapekto sa presyo ng matatamis na pagkain at inumin. Bukas daw makipag-usap ang SRA sa mga kinatawan ng sugar industry kaugnay sa mga agam-agam nila. Nakatakdang maglabas ng pahayag ang Department of Agriculture kaugnay niyan. Handa raw ibalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang missile system ng Amerika na nasa bansa kung ititigil ng China ang harassment nito sa West Philippine Sea. Sa gitna niya, nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang ilang barko ng China Coast Guard. Balita hatid ni Ivan Mayrina. This is China Coast Guard vessel 3304. The so-called award for South China Sea arbitration is illegal and invalid. Radio challenge ito ng barko ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone.
approximately 102 nautical miles southwest of Capones Point, Zambales, Philippines. Ayon sa PCG, oras-oras pa rin ang radio challenge sa kanilang barko sa mga barko ng China na halos isang buwan ang umiikot at nagtatangkang lumapit sa lalawigan ng Zambales. May 4 na barko ng CCG na paikot-ikot sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal kasamang kanilang monster ship. Nag-iisa nagbabantay ang BRP Teresa Magbanwa at nagtataboy sa mga barko ng China. Noong January 13, sinabi ng National Maritime Council na naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas kaugnay sa pananatili ng mga barko at helicopter ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang isang linggo matapos ito, 2 insidente ng pangaharas ang iniulat ang PCG. Nitong January 24, hindi natuloy ang Marine Scientific Survey at sand sampling sana ng BFAR sa Sandy Cay sa West Philippine Sea dahil sa pangaharas sa mga barko ng CCG at helicopter ng People's Liberation Army Navy ng China. Nitong January 25, ginamitan naman ng Long Range Acoustic Device o LRAD ang BRP Cabra ng PCG sa Zambales. Bagamat ayon sa China Coast Guard, walang LRAD ang kanilang barko. Bukod pa yan sa iba't ibang insidente ng pamabangga ng mga barko ng CCG, pangwa-water cannon at iba pang pangaharas noong nakaraang taon. Usually we file diplomatic protests weekly. Guess how many diplomatic protests we filed last year? 52. The year before, 52. The year before that, mga 200 tas. Kasi minsan nagiging daily. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa China. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, babalik ko lahat yan. Sinabi ito ni Pangulong Marcos ang tanongin tungkol sa pagkondena ng China sa pananatili ng Typhoon missile system ng Amerika sa Pilipinas. Ilang beses ang umalma ang China sa pananatili ng missile system na kaya magpalipad ng Tomahawk missiles hanggang China at Russia mula sa Pilipinas. I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So, I don't understand. Wala pang pahayag ang China tungkol dito. Pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea, ang Amerika. Kinumpirma ng Pangulo ang napipintong pulong nila ni US President Donald Trump, kabilang sa posibleng pag-usapan ng bagong immigration policy ng Amerika, kung saan 100,000 Pilipino ang apektado. We'll see how we can influence the policy making in terms of immigration. Balak din talakayin ng Pangulo ang finance freeze na ipinatupad ng Amerika sa lahat ng foreign aid nito, lalo pat hindi ito malinaw maging sa mga mismong ahensya ng pamahalaan ng Amerika. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tagumpay ang pagbabalik sa kompetisyon ni Pinoy pole vaulter EJ Obiana. Lumaban si EJ sa International Jump Meeting Cote Buse sa Germany. Nag-second place siya roon matapos mag-clear ng 5.65 meters. Panalo naman ang pambato ng Amerika ni si Sam Kendrick sa height na 5.75 meters. Ito ang unang laban ni EJ matapos magpahinga ng mahigit 5 buwan dahil sa back injury. Kasalukuyang nasa pang-4 si EJ sa world rankings ng men's pole vault. Good job, EJ! 6 na senior high school students ang sugatan matapos magliyab ang kanilang experiment sa isang laboratorio sa Makati City. Mabilis na rumisponde ang ambulansya at mga bumbero sa lugar. Base sa report ng Bureau of Fire Protection, nagliyab ang ginamit na ethanol sa eksperimento ng mga estudyante matapos ma-expose sa apoy. Agad namang naapula ang apoy dahil may fire extinguisher sa laboratorio. May suot ding personal protective equipment o PPE ang mga estudyante. Wala pang pahayag ang may-ari ng laboratorio, pati na ang paralang pinapasukan ng mga estudyante sa Mandaluyong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman po tayo sa Luzon mula sa GMA Regional TV. May nagtangkang magnakaw ng mga mangga sa puno sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano yung nangyari? Oni, naudlot ang pagnanakaw ng ang mismong may-ari ng manggahan ang nakahuli sa kawatan na nasa taas pa ng puno. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV.
Lumiko sa kalsadang iyan ang isang tricycle sa barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya lang, may 3 menor de edad na nakitang tumatakbo palayo sa lugar. Nahuli pala kasi sila ng may-ari ng isang manggahan doon na nagnanakaw ng mangga. Kasama ng mga bata ang 23 anyos na lalaking nahuli sa aktong nasa puno pa ng mangga. Dinala siya sa barangay, pati ang mga batang nahuli rin kalaunan. Pinakawalan ang mga menor de edad pero nasa kustudiya pa ng pulisya ang lalaki. Paliwanag niya, sinama lang siya roon ng kanyang mga kaibigan. Humihingi siya ng tawad sa may-ari. Kung pwede sana na wala naman kaming nakuha na nakita nila. Balayaan kami ng Sinubukan ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang may-ari ng manggahan pero wala siya ng puntahan sa bahay. Habang nagbabantay sa Comelec checkpoint sa HN Nueva Ecija, biglang nagtakbuhan ang mga pulis. May hinuli kasi ang isa nilang kasamahan na motorista matapos makitaan ng baril. Pinadapa ang 53 anyos na lalaki at pinusasan. Nang tingnan ang compartment ng kanyang motorsiklo, nakita roon ang 115 gramo ng hinihinalang illegal na droga. Ayon sa pulisya, sinita ang lalaki dahil wala siyang suot na helmet. Base sa investigasyon, galing sa ibang probinsya ang illegal na droga na ibinabagsak ng suspect sa Nueva Ecija. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. 2 naman ang arestado sa Orani, Bataan dahil sa pagbebenta umano ng illegal na droga. Nahuli ang 2 lalaking suspect sa bypass operation ng pulisya. Nasabat sa kanila ang 14 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 95,000 pesos. Mahaharap sila sa karampatang reklamo. Wala silang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasira naman ang ilang pananim sa Mangkayan, Benguet dahil sa andap o frost na epekto ng malamig na panahon. Laking panghihinayang ng mga magsasaka na makitang nababalot na sa yelo ang kanilang mga pananim na gulay. Nakatakda na rin ng anihin ng ilang gulay sa Pebrero. Kabilang sa mga napinsala ng andap ang mga tanim na broccoli at patatas na nagkaroon na rin ng discoloration. Naapektuhan din yan ang bentahan sa ilang pamilihan sa lugar. Halos 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa drug buy-bust operation sa Antipolo, Rizal. Arestado ang isang lalaki na aminadong gumagamit ng droga pero hindi raw siya nagbebenta. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Balik kulungan ang 28 anyos na lalaking ito. Ilang buwan lang nang makalaya siya matapos ang 8 taong pagkakakulong. Ang dahilan noon at ngayon, illegal na droga. Nasa kote ang suspect sa buy-bust operation ng pulisya sa sitio sa Pinit sa Antipolo, Rizal. Humigit kumulang 128 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 900,000 pesos ang nakuha mula sa suspect. Yung mga nahuhuli natin na suspect, ang pangalan niya ang binabanggit na kung saan siya ang nagbibigay ng mga droga sa kanila. Ayon sa pulisya, online nakikipag-usap ang suspect sa kanyang mga parokyano. Bukod sa umano'y shabu, nasamsam din mula sa suspect ang isang kargado at di lisensyadong baril. Doon pa rin po sa kanyang hanap buhay, doon po niya ito ginagamit. Siguro sa mga banta rin sa buhay niya. Giit naman ang suspect, gumagamit lang siya pero hindi nagbebenta ng illegal na droga. Hindi po sa akin. Hindi ko po alam. Wala po akong ganun. User lang po, gumagamit lang. Sa mga tropa lang, nakasama na naman ako. Titiisin ko na lang po ito. Gumagamit naman po ako. Okay lang po. Reklamong illegal possession of firearms, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Omnibus Election Code ang kakaharapin ng suspect. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang nagdaang bagyo, halos buong bansa po ang inulan ng husto ngayong Enero. Base po sa datos ng Pag-asa mula January 1st hanggang January 29, makikita na malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay kulay asul at berde. Ibig sabihin po niyan, ang mga nasabing lugar ay nakatanggap ng above normal at near normal rainfall amount. Iilang lugar ang kulay dilaw o nakapagtala ng below normal rainfall amount. Ang Metro Manila naman, Cavite at ilang bahagi ng Bataan, Batangas at Mindoro ay kulay pula o indikasyon na nakaranas ito ng napakababang dami ng ulan kumpara sa mga nakalipas na taon.
Nitong Enero hanging amihan, easterlies, shear line o mga local thunderstorm ang nagpaulan sa bansa. Ngayong Biyernes, apektado pa rin po ng amihan ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Asahan ang katamtamang hanggang sa malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Maging alerto po sa posibleng baha o landslide. Uulanin sa mga susunod na oras ang ilang lugar sa eastern section ng Luzon at Visayas. Posible rin po ang ulan sa ilang panig ng Mindanao. Magpapatuloy po yan bukas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao sa araw ng Linggo. Posible po ang heavy to intense rains. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Nakapagtala ng 15.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City ngayong araw, 17.8 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 22.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Mga mare at pare, para sa mga nakamiss kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, may mga dapat abangan ng fans this 2025. Actually, nakakatawa si GMA kasi ang ganda ng offer talaga nila. At dalawa yung gagawin ko sa kanila this year. Chika niyan, kakaiba raw ang concept ng isa sa magiging proyekto niya. At ang isa pang proyekto, pelikula naman. Bukod sa kanyang revelation, looking young at blooming din ang Kapuso Primetime Queen na fresh from her Dubai trip. 5 pang Chinese na itinuturong ng espiya umano sa Pilipinas ang inaresto ng mga otoridad. Tingin ng National Bureau of Investigation, magkakasabwat ang 5 at ang isa pa nilang kababayan na nauna ng aresto dahil sa kaparehas na aligasyon. Balita hatid ni Ian Cruz. January 17 ang maaresto ng mga otoridad sa Makati City si Deng Yuanqing at 2 Pinoy dahil umano sa pang-espiya. Pero hindi pa pala natapos doon ang lahat. January 24, nang masakote naman ng mga otoridad ang 2 Tsino na galing Palawan sa NAIA Terminal 3. Sa mga videong ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspect sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Tsino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahila na lang po may mga kanilang kilos. Ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang 2 pang Tsino sa Binondo at Intramuros sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang naka-install na military grade na CCTV. Kaya raw nitong i-monitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Tsino na sinasabing namumunong field commander umano sa pag-espiya ang naaresto. Sa Dumaguete na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect, pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang 5 bagong nahuli at si Deng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit that this group ay iisa. Sila lagi ang nagmi-meeting dun sa Palawan. Ayon sa Bureau of Immigration, matagal na ring pabalik-balik ang grupo sa Pilipinas. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Miyembro pa nga raw ng organisasyon ang ilan sa kanila, kaya nakakasalamuha rin ng mga Tsino pati ang ilang opisyal ng bansa. Part ito ng kanilang method, they employ deception and exploitation. They would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization, and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Tsino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. Marami pa ho tayong pwedeng mahuli na mga ganitong activities. No? And we are in the
in the process of also building up the intelligence against this. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako, negosyante ako, not steal. Galing sa Barabon, to Manila. Yan, so ako punta dyan. Spy ka daw? Nag-iispiya ka nga ba? Ano kami, negosyo. Not steal, totoo. Panawagan naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi sa NBI at AFP na magkaroon ng patas na investigasyon. Himayin muna ang storya bago tukuying espiya ang mga naaresto. Ang hiling lang namin, impartial investigation. Parang himayin mo muna yung istorya bago ka mag-conclude na espiya yung mga yan. No? Kasi just from getting equipments inside his car, parang bakit nag-conclude ka na ganon? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Enero, 21 na ang nasawi dahil sa dengue ayon sa Department of Health. Kabilang po yan sa halos 11,000 naitalang kaso simula January 1 hanggang 18. Mas kaunti po ito kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong 2024. Mas kaunti rin ang mga naitalang nasawi ngayong taon kumpara sa bilang ng mga namatay noong Enero ng nakaraang taon. Paalala po ng DOH, laging tandaan ang 5S kontra dengue. Yan ay ang search and destroy o alisin ang mga bagay na maaaring pag-ipunan ng tubig at pangitlugan ng lamok. Self-protection o magsuot ng mahabang damit. Maglagay ng insect repellent at gumamit ng kulambo. Seek early consultation kung may lagnat na ng 2 araw at may rashes pa sa balat. Suportahan po ng suportahang fogging sa outbreak areas. At simula at ipagpatuloy ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Tapatan na bukas ng mga senatorial aspirants sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. The government that you were trying to overthrow is the same government or establishment that you're trying to join now. Ano po ang inyong reaksyon? Matatapang na tanong mula sa Taong Bayan at batikang kapuso journalists na sina Jessica Soho, Vicky Morales, Cara David, PR Kanghel at Emil Sumangil. Bubusisiin at hihimayin ang mga plataforma at paninindigan ng mga aspirant na tumanggap ng imbitasyon. Mapapanood na yan bukas, 9 p.m. sa GMA at simulcast sa GMA Pinoy TV at DZBB. May live stream din sa official social media accounts ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Nasunog ang ikatlong palapag ng bahay na yan sa Bacara, Ilocos Norte. Ayon sa may-ari ng bahay, may kinukumpuni sa bahay gamit ang welder at doon ay hinihinalang nagsimula nga ang apoy. Mabilis umanong kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na tela at malakas na hangin. Agad namang rumisponde ang mga bombero at naapula ang sunog. Walang naiulat na sugatan. Tinatayang umabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala sa bahay. Usapang aumento sa sahod tayo, kasunod ng pag-aproba sa 200 peso across-the-board daily wage hike sa House Committee on Labor and Employment. Kunin po natin ang panig ng mga employer mula kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga rin sa inyo at sa mga nakikinig sa Balitang Hali. Opo, paunang reaksyon niyo po dun sa inaprobahan sa komite sa Kamara na 200 pesos na aumento sa arawang sahod. Kaya po bang ibigay ito kapag naging batas? Medyo nakakalungkot dahil parang out of context yung ginagawa nila, no? Alam mo, ang hindi naiintindihan ng mga tao, magandang pakinggan yung tataas ang sahod. Pero out of the 52 billion na in the labor market, ano? 16% lang yung naapektuhan niyang pa yung legislative wage increases. Actually, 10% lang yung minimum wage earners.
Ngayon, pagka ina-across the board, sinasama mo yung general manager, sinasama yung presidente, sinasama mo yung iba, naging 16%. Out of 52 million hindi 60, 16. Ngayon, maganda pakinggan, tataas ang sahod, natutuwa yung mga ano. Pero paano na yung 84% na hindi nakakatanggap ng pagtaas? Paano na yung mga farmers? Paano na yung mga fisher folks natin? Paano na yung mga tricycle driver, jeepney driver, yung mga manitigo, yung mga nasa informal sector? Marami, wala namang mga employers. Sino magtataas ang sweldo nila? Opo. Iaasa pa natin sa gobyerno yung, alam mo naman, ginagawa ng mga kumpanya, pagka nagkakaroon ng legislated wage, na hindi naman ala namang pakialam doon sa benta nila, sa kita nila. Opo. Ang gagawin yun, tataas ang presyo kung kaya pa ng bilhin ng tao yung presyo nila. Kung hindi na, magbabawas ng tao. Sabi po ng Trade Union Congress of the Philippines, 1989 po nung huling magkaroon ng legislated wage hike na nagtaas po ng sahod ng hanggang 40%. Pero wala naman daw po nangyaring massive inflation at malawakang pagsasara ng mga negosyo noon. Reaksyon niyo po sa pahayag na yan? Alam mo, kahit sino ekonomista sa tanungin mo, sasabihin sa'yo, ibang sitwasyon noon 35 years ago. Doon yata, pinakamababa ang minimum wage natin sa Pilipinas dito sa ASEAN. Pangalawa, iba-iba yung inflation rates natin noon. Ano? At hindi mo pwede ikumpara. Para mo nang sinabi, nung panahon ng hapon ganyan lang ginagawa natin. Hindi po pwede yung ganoon. Opo. Kaya nga tinatag after that, yung Regional Wage Board because nahalata nila na nagkaroon na ng signal na hindi po pwede yung ganoon nung sistema dahil nagiging political. Yung nagiging emotional. No? Lalo pa ngayon, malapit na eleksyon. Hindi naman pag-uusapan na yung merit actually. Pinag-uusapan lang ano ba perception nila ng popular feel. Ngayon, yung Regional Wage Board, yung itinatag yan, sila rin na nagtatag, Kongreso. Ang sinasabi niyo po, hindi naman po kayo tutol sa pagtataas ng sahod pero dapat targeted doon sa mga nangangailangan talaga. Well, ang problema ito hindi kami tutol dahil hindi naman namin miyembro ito pinagtatanggol namin Hindi naman namin miyembro yung mga farmers, yung mga fishermen, yung mga micro. Alam mo, doon sa 16% na apektado, 90% yan micro companies, ang employers. 8% yung small, 1% yung medium, less than 1% yung large. Kaya pag sinasabi ko, kaya naman, bawas lang sa kita yan Nagre-reklamo lang kaya, sinasabi. Pero ang reality, yung mga micro, na 90%, yung isang kahit sa tunga, marami yan. Yung pasweldo lang sa kinsenan yan o sa linggo-linggo, pinoproblema. Noon nga nagbibigay 13-month pay, ang daming umana pa ng ihiraman para makapagbayad ng 13-month pay. Opo. Tataasan mo nung gano'ng kalaking sweldo. Nabanggit niyo po yung informal sector. Meron po ba kayong idea kung paano naman sila matutulungan? Ano ka ba? Yung informal sector po, nabanggit niyo na hindi sila makikinabang dito. Pero may idea po ba kayo kung paano sila matutulungan? Ito, yung mga 42 billion yung apekta, hindi makakatanggap kung mag-i-increase mga 42 billion, Kung 200 pesos na itutulong mo, yung 42 million, 8.4 billion a day. Yun. Okay. Magkano mansion? O, lagay mo lang sa 100, 4 billion. Yung mga 130 billion a month. Nung COVID, tinulungan ng gobyerno, ilan lang yung 10 billion lang yata yung ubus lang yun. 2 linggo, wala na isang araw lang, 2 araw lang yun. Ang talagang problema riyan, kailangan yung bilihin, papabain. Kasi, pinakamataas ang sweldo natin dito sa, pero mataas ang bilihin natin dito. Okay. Medyo mahabang... Pangalawa,
suporta sa sa ibang bayan diyan, mababa ang electricity nila. Mababa yung red tape ng konti. Kaya yung mga investors, ang kailangan nating gawin tulong, pagbayad ng presyo, kumuha ng investment para dumami ang trabaho. Okay. Yun ang remedyo. Hindi natin pwede i-legislate yan. Mhm. Kasi paano mo sinabing abrogate the law of supply and demand? Pagka ng ganyan, Medyo mahabang usapin pa po ito, pero dadan pa naman sa plenaryo ang usapin ito at abangan po natin kung ano mangyayari. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Sa mga taga Quezon City riyan, may good news para sa mga health conscious, ha? Inilunsad na po kasi ng LGU ang Calorie Labeling Ordinance at implementing rules and regulations nito. Ire-require na ang mga restaurant at fast food chains sa lungsod na lagyan ng calorie count ang bawat pagkain sa menu nila. Exempted naman ang micro-business enterprises. At gaya po ng halimbawa ng karinderya, may 3 phase ang pagpapatupad nito. Una, sa Desyembre ngayong taon, ayon sa local officials, makatutulong ito dahil dumarami po ang Q-citizens na may hypertension, sakit sa puso, diabetes at overweight pa. Pero paalala po ng mga espesyalista, hindi ibig sabihin na masustansya ang mga pagkain at inuming ay bababa na ang calories. For example, ang isang soft drinks po may isang label na 0 calories po siya pero wala naman pong nutrition. Kumpara naman po sa isang rice, for example, or saging na may makuhang, for example, 100 calories pero may mga nutrients na po. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Mahigit 50,000 pisong halaga ng gadgets ang natangay mula sa isang resto bar sa General Santos City. Cecil, nahuli ba yung mga suspect? Rafi, arestado na ang lalaking nakuhanan ng CCTV at kanya umanong kasabwat. Nabawi rin sa kanila ang tinangay na laptop at cellphone. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagmamasid ang lalaking yan habang papasok sa isang resto bar sa Barangay Lagao, General Santos City. Maya-maya, gumapang na siya pa kusina at saka dumiretso sa isang kwarto. Ayon sa may-ari ng resto bar, sinira ng kawatan ang doorknob ng kwarto at tinangay ang isang laptop at cellphone. Tumakas siya gamit ang isang hagdan at dumaan sa bubong ng mga kapitbahay. Doon na siya napansin ng mga residente at inireport sa pulisya. Arestado ang lalaking nakuhanan ng CCTV at kanya umanong kasabwat. Nabawi rin sa kanila ang mga ninakaw na gamit na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Wala silang pahayag. Ayon sa pulisya, desidido ang may-ari ng resto bar na sampahan ng reklamo ang mga sospek. Patay sa pamamaril ang dating National Collegiate Athletic Association basketball player na si Ken Fred Segura matapos tambangan sa Mlang, Cotabato. Ayon sa pulisya, maglalaro sana ang biktima at kanyang pamangkin sa barangay Pulang Lupa. Dahil hindi raw kabisado ang daan, nagtanong sila ng direksyon sa mga residente. Doon na raw sumulpot ang gunman at pinagbabaril sila. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa kanyang tagiliran ang biktima. Ligtas ang kanyang pamangkin. Sa follow-up operation, naharang ang isang sasakyang tugma umano sa ginamit ng gunman. Nakatakas ang driver nito. Nahuli naman ang kasama niyang babae na walang pahayag. Pareho silang itinuturing na person of interest. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nakadapa at wala ng buhay ng matagpuan ang babaeng yan sa loob ng isang tolda sa gitna ng mga puno sa San Fernando, Cebu. Nadatnan ding nakapatong sa likod niya ang kanyang 3 taong gulang na anak. Isinugod pa sa ospital ang bata pero idineklara ring dead on arrival. Hinala ng pulisya, pagkalason ang ikinamatay ng mag-ina. May nakita kasing sachet ng insecticide malapit sa tolda. Isa sa ilalim ito sa forensic examination. Inirekomenda rin sa pamilya na isa ilalim sa autopsy ang labi ng mga mag-ina. Isa sa mga inimbitahan ng pulisya para tanungin ang dating live-in partner ng babae. Napag-alaman kasi na tumira ang mag-ina sa tolda dahil sa umunoy panggugulo ng dating live-in partner sa pamilyang kumupkop sa mag-ina. So once kung may result na kagad, siguro makapag-ano tayo sa conclusion nga ito'y no foul play or may foul play. So kung may foul play man, yun, may in-depth investigation nga ipa-follow up natin.
Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtitipon sa White Plains, Quezon City ang ilang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Ang mga grupong nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. 5,000 ang target ng mga organizer pero sa kanilang estimate ay lampas na raw dyan ang bilang ng mga pumunta ngayon dito sa rally. Nagkaroon muna ng misa pagkatapos ay isa-isa nang umakyat sa stage ang mga leader ng iba't ibang grupo para isigaw na panahon na para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Tanong ni Akbayan Representative Percy Sendanya sa mga leader ng House of Representatives, anong petsa na? Disyembre pa raw na-file ang impeachment complaint laban na kay VP Sara pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ina-actionan ito ng House leadership. Ayon kay Sendanya na endorse ng unang impeachment complaint, patapos ng Enero pero wala pa rin nangyayari. Ayon naman kay Eugene Gonzalez ng Magdalo Party List ay sana magbunga ng maganda ang rally nila ngayong araw. At kung hindi naman ay patuloy pa rin daw silang mananawagan para maalis sa pwesto si VP Sara. Nasa 2,000 tauhan ng mga NCR Police Office ang nakadeploy para sa mga rally ngayong araw bago mag-alas sa inaasa magdi-dispersin ang mga nandito sa rally sa White Plains pero sa mga sandaling ito Connie ay biglang bumuhos ang ulan kaya yung mga nagsipagdalo ay kanya-kanyang tabi, kanya-kanyang silong. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Sa susunod na linggo na, idedeklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa Martes, target ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency sa bigas. Katatanggap lang ng Department of Agriculture ng resolusyon mula sa National Price Coordinating Council na humihimok sa kagawaran na magdeklara na nito. Sa pamamagitan nito, marerelease na ng National Food Authority ang bigas mula sa mga warehouse nito at makakabili na ng palay mula sa mga magsasaka. Makakatulong din daw ang pagbenta ng 300,000 metric tons na bigas para bumaba pa ang presyo sa mga pamilihan. Target na ibenta ito nationwide. Bukod dito, tuloy ang programa ng DA na makapagbenta ng murang bigas sa mga grocery at supermarket. Ngayong araw, nagkaroon ng signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DA at isang supermarket grocery chain para makapagbenta ng 29 pesos per kilo ng bigas upang makatulong sa mga mamimili. Maaari itong ibenta sa mga retailers na makakapagbenta rin sa mga consumers. Samantala, ayon sa DA, maaaring magkaroon ng paghihigpit sa supply ng itlog sa Abril at maaaring magresulta ito sa pagtaas ng presyo. Kailangan daw ng pakikipagtulungan sa mga stakeholders para makapagpasok ng mga paitluging manok sa bansa. Makatutulong raw sana ang mga financial institutions para makapagpautang sa mga stakeholders para makatulong sa pagpaparepopulate ng mga manok at magkaroon tayo ng mas marami pang supply ng itlog ngayon. Samantala, base sa monitoring ng Department of Agriculture ay naglalaro ngayon sa 7 pesos and 50 centavos hanggang 10 pesos ang kada piraso ng itlog sa mga pamilyan dito sa Metro Manila. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Tinangay ng nagpanggap na delivery rider ang isang tablet na ibinibenta online. Ang suspect humingi pa raw ng panggas para raw ibalik ang item. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kuha sa CCTV footage nito ang pag-pick up ng isang delivery rider sa isang tablet sa Santa Ana, Maynila. Ito na rin ang huling pagkakataon na makikita ang item dahil scammer pala ang lalaking kumuha nito. Ayon sa salaysay ng biktimang si Jack, January 22 na magkaroon ng buyer ang ibinibenta niyang tablet. Nag-video call pa sila ng buyer at 18,000 pesos ang napagkasunduan nilang presyo ng item. Gusto raw ng buyer siya mag-book ng delivery rider para makuha ang tablet. Nagpakita pa ang buyer ng driver's license ng kabook niyang delivery rider. Pero hindi kaliwaan ng bayad. Sabi ng buyer, ipapadala niya ang bayad kapag nakuha na ng rider ang tablet. Ang nangyari, nakaalis na ang inaakala nilang rider dala ang tablet. Wala pa rin bayad na nakarating. Hindi na po masyado nag-chat sa akin si suspect. Pero nag-usap po kami ni rider, which is ang sinabi sa akin ni rider is i-text niya daw po ako through mobile number. Ang akala ko po na itinitext ko ngayon is si rider. Yun pala,
si suspect na po, which is the scammer. Ang sabi naman po ni rider sa amin, ang akala niya is kami yung kausap niya, pero yun pala, si suspect. Ang pinanghawakan na lang ng biktima ang driver's license na nagpakilalang delivery rider na taga Makati. Nagpunta ang biktima sa barangay at doon nakausap ang isang kagawan na kakilala umano ang delivery rider. Natawagan ng kagawan ang number na binigay ng nagpakilalang delivery rider. Humingi pa ng panggas ang delivery rider para raw isauli ang item kaya binigyan pa nila ng 400 pesos gamit ang online payment. Pero wala pa ring rider na dumating, wala na ang tablet, wala na rin ang gas money. Naghinala ng kagawad kaya pinuntahan na kinabukasan ng delivery rider sa address niya mismo sa Makati nang makausap ang mismong rider na may-ari ng ID. Sila naman nag-investigate, nalaman na hindi naman siya lumalabas ng bahay, yung nasa picture ng license. Doon namin nalaman na parang scam. Sabi ko, nakita mo ba yung mukha? Yung binuksan ba yung helmet nang binigay sa inyo yung ID? Sabi, hindi. Bali, sabi ko baka parang na-scam yata kayo ah. Ginamit ng scammer yung picture nung kakilala ko. Kasi nung pinuntahan namin yung kakilala ko, hindi naman daw siya lumalabas ng bahay. Nagkausap ang biktima, totoong rider na may-ari ng ID. Na-block na rin daw si Jack ng buyer scammer kaya nireport niya na rin ito sa Manila Police District at Cybercrime Unit ng PNP sa Camp Crame. Mahalagang aral para sa kanya na dapat kaliwaan ang mga ganitong transaksyon. Alam kong marami ka na nabiktima at hindi lang ako. Pero ang tatandaan mo, kahit wala man kaming magawa sa'yo, pero bahala ng Panginoon sa'yo kung anong gagawin sa'yo. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng mga naging delay, umabot na sa 3 milyong balota ang naimprenta ng Commission on Elections. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ibinida ngayon ng COMELEC na umabot sa 1.6 million sa loob lang ng isang araw ang printing ng balota sa National Printing Office kahapon. Masaya raw silang mahigitan yung 1.5 million per day na target nila. Ganun pa man, aminado sila na kailangan pang dumaan sa verification ang bawat isang balota at ito yung idinadaan po ang bawat balota sa automated counting machine para malaman kung good ballot ito. Sinusuri din ito ng daan-daang COMELEC verifiers para matiyak kung pasado sa standard ang bawat balota. Matatanda ang sinabi po ng COMELEC na noong unang printing nila ay umabot sa 25 to 30% ang rejected ballots at ito raw ang sinisikap nilang mapababa. Nagsagawa ngayon ng briefing, Rafi, ang COMELEC kaugnay sa parating na eleksyon sa Mayo at ito nga po ay dinaluhan ng NAMPREL, PPCRV, Lente, PNP, AFP at Philippine Coast Guard at iba pang mga grupo na katuwang ng COMELEC sa eleksyon at diniscuss din po rito yung Bangsamoro parliamentary elections. Pinuri din ni Garcia ang AFP, PNP at Philippine Coast Guard na wala naman daw na italang paglabag sa karapatang pantao mula nang pumasok ang election period. Kaugnay pa rin po sa eleksyon ay sinabi ng COMELEC na may mga silang kumpirmado na sila na international observers na darating sa bansa para manood sa gagawin nating eleksyon at ito po ay mula sa bansang Mongolia, Bhutan, India, Georgia, Maldives, Thailand, Taiwan at iba pang mga international election watchdogs. Samantala, Rafi, ngayong araw po ang last day ng dalawang magre-retirong commissioners ng COMELEC at ito po ay sina Commissioner Inting at Casquejo. Nanawagan po ang COMELEC sa Malacanang na pumili ng kapalit ng dalawa pero sana po ay mula daw mismo sa loob ng COMELEC para po may kaalaman na sa proseso po at trabaho ng COMELEC. So yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Commission on Elections. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pambawang good vibes for weekend mga kapuso. Featured natin ang isang aso from Cavite na parang bata raw kung umasta. Pasample na nga tayo ng doggy drama na yan. Huli pero di kulong ang alagang si Tokyo na pinagbintangang nagkalat ng tissue. Ang katiting kasi na ebidensya abay naglaho na parang bula nang ipasok sa bunganga. Tantrums naman ang issue sa Golden Retriever tuwing tanghali. Pinagsisiesta kasi pero gusto yatang gumala. Instant hit sa netizens ang fur saway moments ni Tokyo. Daan-daang libo na ang views ng mga video. Trending!
Ang cute! Pampahappy talaga. Happy weekend po sa ating lahat. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.